parang showcase of hypocrisy dito sa Pilipinas. Bakit hypocrisy? O matatandaan ninyo, hindi ba? Si Senator Bato de la Rosa, si Alan Peter Cayetano, si Rodante Marcoleta, nakita nyo nung halos ipako nila sa krus. Halos ipako nila sa krus noong kanilang nais na pag-usapan sa plenaryo. Ipagdebatihan sa plenaryo kung dapat na ba nating take advantage ang technology ng mga senador ay pwede na bang bumoto online. Di ba? Oh, gustong-gusto na ng mga senador na magkaroon na ng mga ganyang botohan-botohan online. Pero galit na galit yung mga minority senators. Minority pa rin naman ang tawag natin sa kanila dahil para sa atin minority pa rin naman sila. Hindi naman sila majority. Paano naman naging majority yung mga yan? Para sa atin minority pa din yung mga yan. So ngayon mga bossing, galit na galit sila kay Bato, galit na galit sila kay Cayetano, kay Marcoleta, kesyo pinipilit daw nila na bumoto online samantalang ito sabi nila to samantalang ang mga construction worker, yun daw mga trabahador sa Pilipinas, kailangan daw nilang pumasok sa trabaho araw-araw. Pero putsang ina niyan, 3 araw nang nagpa-work from home itong nagpapanggap, itong peke, itong bogus kolorum na naghahari-harian dyan sa Senado. Hari-harian, di naman hari. Oo, ganyan talaga pagka mga tanga at saka mga inutil akala nila ang galing-galing nila. Nang agaw ng kapangyarihan, tapos hari-harian. Kesyo siya daw ang totoong Senate President. Paano ikaw naging Senate President? Kung ikaw ang Senate President, edi sana tinawag ka ng Senate President. Hindi ka na sana tinawag na acting. Di ba? Kung talagang meron kayong numero, Win Gatchalian. Kung talagang meron kayong numero, edi sana tinawag ka ng Senate President. Bakit acting Senate President o Senate Pro Tempore? Yung dalawang posisyon ng kinuha mo. Senate Pro Tempore si Loren Legarda at saka Senate President si Alan Peter Cayetano. Takapal naman ang mukha mo, hindi ka naman ganun kagalingan, hindi ka maabogado. Wala ka namang nagawa sa Senado. Iniwan ka nga ng syota mo dahil merong mas magaling sa'yo. Tapos maghahari-harian ka dyan sa Senado porket ikaw ang pumirma. Hindi ka naman pumirma talaga yung land bank lang naman ang pumili sa'yo bilang signatory ng mga sahod ng mga tao dyan sa Senado Hindi ka naman pinili ng mga senador at hindi ka rin naman pinili ng mga kawani ng Senado. Pero naghahari-harian ka, gusto mong ipakita sa buong Pilipinas na ikaw ang rightful na namumuno dyan sa Senado. Kung ikaw ang rightful na namumuno sa Senado, di sana nakakuha ka ng 13 boto para sana mailagay ka bilang isang Senate President. Acting ka acting. Ibig sabihin hindi ikaw yung totoo, acting ka lang. Nagsasubstitute ka lang. So ibig sabihin kung ikaw ay acting pro tempore, merong pro tempore lang, yung pangalawa lang sa Senate President ang nakuha mong posisyon, which is bogus pa nga yun Kailangan ng 13 head count numero para makuha ninyo yung mga posisyon na yan. 12 lang kayo Kundi ba naman kayo mga gago? Hindi ba? Ito si Win Gatchalian, masyado mo namang ipinapahalata na patay gutom ka sa kapangyarihan, na gutom ka, na parang sabik na sabik ka. Parang tigang na tigang ka. Matagal ka na sa Senado, matagal ka nang walang kwenta. Tapos ngayon, feeling mo may bilang ka na. Pero ang hindi mo alam, ginagawa ka lang tanga ng mga kasamahan mo, lalong-lalo na itong si Lacson at saka si Tito Soto. Inilagay ka dyan dahil ikaw ang pinakabobo sa boy band ninyo. Kaya kanilang utos-utusan, kaya kanilang buyo-buyuin. Kasi kung matalino kang tao, hindi mo tatanggapin yung posisyon na yun. Illegal yan Bakit hindi binigay kay Lacson? Bakit sa'yo binigay? Kasi nga, kahit si Lacson hindi niya tatanggapin dahil napakadelikado ng ginagawa nyo na yan. Kasi binabali nyo ang batas. Kayo dapat ang nagpapatupad ng batas, tapos binabali nyo ang batas. Mga gago pala kayo Di ba? Kaya yan, pag-usapan natin ngayon yan mga bossing. Dito muna tayo sa unang unang topic natin. Diyos ko po. Ito na yung unang topic natin. Pag-usapan na natin na mabilis para marami tayong mapag-usapan. At nagloloko itong mga kagamitan ko rito Ayan. Merong isang bobo rin katulad ni Trillanes.
Katulad nito ni Tulpo, magkapatid na Tulpo, at saka itong si speaking of Trillanes, Diyos ko naman, ito talaga si Trillanes, nuknukan talaga ng tanga itong taon na to. Bakit? Natatandaan ninyo yung mga banateros. Yung mga banateros, sila, nag-interview sila ng 18 Marines. Ang nag-interview dyan, si Master Judea, si Paring RJ, si Coach Oli, at saka si Banat Bay, aapat sila. Hindi ako nakapunta, o si Sir Jack, di rin nakapunta. Kasi nga ako, noong mga panahon na yun, biglaan kasi yun, nasa Davao ako noon. So hindi ako nakapunta kasi live na in-interview nila. Bilang mga news anchor ng... bilang mayroong show, tayo naman, syempre kung gusto magpa-interview sa atin, i-interviewin lang din naman natin, di ba? So ngayon, in-interview ng Banatero, si RJ, si Master Judea, si Coach Olet, tsaka si Banat Bay, itong 18 Marines. At doon sa interview nila na yon, doon nilabas ng mga 18 Marines yung kanilang mga bintang sa mga congressman, nilabas nila. Ang talagang nag-focus sila noon is yung kanilang bintang kay, diyan kay Antonio Trillanes. Dahil sa sobrang pikon nito ni Trillanes, ang hilig nito ni Trillanes mag-fake news. Ang hilig dito mag-akusa nang wala namang ebidensya. Pero pag siya na yung inakusahan, magdidemanda si tanga. So nagdemanda siya. Nagdemanda siya nung nakaraan. Matatandaan ninyo, kasama sa demanda si Master Judea at saka si Paring RJ. Hindi ako kasama dun sa demanda na yun kasi wala naman ako dun sa nag-interview. Hindi naman ako kasama doon sa nag-interview. Hindi ko pa nga nai-interview kahit isang beses yung 18 Marines na yan. Tapos may dumating kaming kanina, parang subpina galing sa DOJ. Ba kasama ako? Tawan-tawa ako. Kasama ako doon sa kasi syempre sa subpina. Syempre magpapasa ka ng yung counter affidavit, 'di ba? Tapos magsa-subscribe ka doon sa Department of Justice. Di syempre nagpunta kami doon actually, pero hindi ako kasama doon. Sila lang yung nandoon sa demanda. Tapos yung sagot ni Trillanes, sumagot na kasi si Trillanes, magsasubscribe na kami doon sa sagot niya. Tawan-tawa ako. Doon sa bago niyang sagot, nandoon na yung pangalan ko. Sabi ko, tanga talaga tong mokong na ito. Unang-una sa lahat, hindi naman kami ang naninira sa kanya. Hindi naman kami ang nagsasabi na nakatanggap siya ng mali-malitang pera. Naitanong yun ng grupo ng Banateros doon sa mga 18 Marines, tapos sinabi ng 18 Marines, galing ba sa mga bibig namin yun? Trabaho naman yun ng isang news anchor ng isang reporter ang magtanong sa kanyang subject at sasagutin ng subject yun. So syempre pag may sagot yung subject, magfa-follow up question ka lang or magkaklaruhin mo lang, clarificatory follow up questions yung ibabato mo sa kanya, di ba? So eto, taki mo, isinama niya ako sa kaso nang wala naman ako dun. Ganyang katanga si Trillanes, ganyang kabobo yung animal na yan. Isinama niya ako doon sa kaso niya sa 18 Marines. Wala naman ako dun sa 18 Marines, Diyos ko po. Sumakit ang ulo ko. Sabi ko, putang ina, ganito ng klase ang panggigipit ng mga aso ng gobyerno sa mga nagsasalita sa mga Banateros most specifically. Flavor of the month ang Banateros. Ang dami naming kaso mga bossing, pero tayo ba ay matatakot? Tayo ba ay hihinto? Tayo ba ay matatahimik? Hindi, lalo tayong sasaya niyan. Badge of honor natin yan ibig sabihin, yung mga pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin dito, nakukuha nila, naririnig nila, at apektado sila. Bakit? Kasi kung hindi sila apektado, hindi naman tayo papansinin ng mga yan. Di ba? Pero dahil apektado, sakit na sakit sila sa mga pinagsasasabi natin dito, sa mga binibitawan nating mga malulupit na mga matalinghagang mga pambuburaot sa kanila, nabuburaot sila at hindi nila kaya makipagbardagulan sa atin. Kaya ang gagawin nila, gigipitin ka. Magsasampayan ng kaso na kahit na wala namang kakwenta-kwenta, na kahit wala namang kapanapanalo para lang abalahin ka. Pero wag kang mag-alala, Trillanes, kasi napakarami kong panahon. Napakarami kong oras. Diyos ko po, kahit araw-araw mo kung papuntahin dyan sa korte, wala problema sa akin. Basta hindi mo kami mapapatahimik, hindi mo kami mabibili, hindi mo kami matatakot, hindi mo kami masisindak. Wala kang kwenta sa amin. Ganito lang ang tingin namin sa'yo. At lalong walang kwentang tao ang tingin sa'yo ng mga korte dito sa Pilipinas dahil napakarami mo ng mga isinampang kaso na lahat naman na-dismiss. Kaya yan. So natatawa ko kasi ngayon kasama na ako. Dati hindi ako kasama, ngayon kasama na ako. Ang masakla pa nito, napakaswerte ng dalawang kasama, si Paring RJ at si Master Judea. Mukhang nawala na sila kasi wala na yung pangalan nila doon sa second coming
Oo, ako na yung nakalagay doon. Ako si Coach Solid tsaka si Banat Bay. Diyos ko po. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka ikaw ay maraming inaaway, marami ka ring makakaaway. Ine-expect na natin yan at ready na tayo dyan. Katulad ng 18 Marines, lahat ng mga kaso na ibato mo sa kanila, hindi mo sila matatakot. Ganun din ang Banateros. Kung akala ninyo titiklop kami, kung akala ninyo maninikluhod kami sa inyo, hindi po. Makikipag-areglo kami sa inyo, hindi po. Hindi po. Oo, hindi nyo kayang patayin. Hindi nyo kayang patayin ang aming mga boses. Tandaan nyo yan, tinalo na namin sa kaso si Torres, si Risa Ontiveros, eto naman ngayon, si Trillanes na naman, ilang beses nang nagsampa ng kaso yan, na-dismiss naman. Pero laban lang ito, itong pag-uusapan natin mga bossing, itong illegal na na pag-agaw ng kapangyarihan nitong mga kupal na Itbulaga 12. 12 na daw sila 12 na daw sila, although dinideny ni Jesus Escudero na hindi naman daw siya lumipat. Siya pa din ay nananatiling nasa gitna, hindi naman daw siya lumipat. Pumasok lang daw siya pero hindi daw siya lumipat. Sige na, maniniwala na nga tayo dyan. Sige, paniwalaan na lang natin yan. Sabihin na natin, bogus 11, Bulaga 11, mga engot na mga 11 ng agaw ng kapangyarihan. Wala man silang 13. Pilit na nga yung 12. Diyos ko po, pinilit pa rin nila yung kanilang posisyon. Ayan na. Siyempre nakita nyo, hindi ba? So si Alan Peter Cayetano, siya ang karapat-dapat na maging Senate President. He was elected by at least 14 senators ang nag-elect sa kanya. Yung dalawa kasi nag-abstain tapos siyam sa kabila. Okay, so siya ang Senate President. Ngayon, inaagaw nitong 11 o na naging 12 daw. Inaagaw nila yung posisyon kay Alan Peter Cayetano. So ngayon, si Alan Peter Cayetano ba ang dapat lumapit sa Supreme Court? Hindi, kasi ako ang nakaupo Kung meron dapat dito, kung sino man yung nang-aagaw, which is si Gatchalian, siya ang dapat lumapit sa Supreme Court. Pero lumapit na ba sila sa Gatchalian sa Supreme Court to settle the score once and for all? Eto bang Bulagaan 11, itong mga Kawatan 11, lumapit na ba sila diyan sa Supreme Court para i-assert or at least man lang isumbong sa Supreme Court yung kanilang yung kanilang claim sa kapangyarihan? Hindi. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, why do I have to go to Supreme Court when I know that I was voted by the majority of the Senate when I became Senate President? So kung meron man dito na dapat dumulog sa Supreme Court para ma-legitimize yung kanilang claim na tama yung proseso na ginawa nila, it should be the Gatchalian block. It should be the Malacanang Senate, di ba? Sila dapat, para ma-legitimize sila kasi hindi nga kinikilala ng majority ng mga Pilipino and ng mga senador etong kanilang kapangyarihan. Alam nyo, ang gulo kasi nito. Bakit? Napakagulo nito kasi unang-una sa lahat, wala silang quorum. Kung magkaroon man, pagbalik nila galing sa recess, impeachment ni Inday Sara. Sa impeachment ni Inday Sara, sino ngayon ang magpe-preside? Si Alan Peter Cayetano ba o si Gatchalian na hindi naman abogado? Siyempre ako, mas gusto ko si Alan Peter Cayetano kasi abogado. Pero ang sabi ni Gatchalian, baka daw ang ipag-preside nila si Jesus Escudero kasi abogado. Di inamin din niya na hindi siya capable. Di inamin din niya na wala siyang kakayanan, di ba? Kasi yung napaka-importanting impeachment proceedings para kay Inday Sara, hindi siya ang magpe-preside. Di ba? Kinuha mo pa yung Senate presidency. Kung hindi mo naman pala kayang gampanan ang trabaho ng isang Senate President. Hindi ba? So ikaw mismo sa sarili mo wala kang bilib. Kaya ilalagay niyo si Jesus Escudero bilang presiding officer ng impeachment ni BP Sara. Diyos ko po. So ito nga ngayon ang pinag-uusapan natin. So dahil illegitimate sila and sila yung nagki-claim ng legitimacy kasi legitimate si Alan Peter Cayetano. Merong gustong pumalit sa kanya na sinasabi nila na legitimate sila. Kung talagang naniniwala sila na legitimate sila, why not go to Supreme Court and patunayan ninyo. Kunin ninyo yung opinion ng Supreme Court, yung pagbobotohan ng Supreme Court whether yung 12 ba ay kalahati ng 24 o yung 13 at ang kailangan para makapaghalal ng bagong liderato diyan sa Senado. Alam nila mga bossing na kahit grade 1 hindi nila mabobola, hindi nila maloloko dito sa mga ginawa nilang kabulastugan niyan. Kaya nga mayroon mga ibang tao hindi sila ang nag-file. Nag-utos siguro sila ng iba-ibang mga tao para file ng petition sa Supreme Court para hindi sila mapahiya kasi kapag sila ang nag-file tapos dinismiss ng Supreme Court di mapapahiya sila, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismi
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,